Ipakilala ko sa inyo si Master Sergeant Zariman Timaho ng Sergeant Major, Battalion Sergeant Major ng 4IB, 4th Infantry Battalion. Nandito kami ngayon sa Mansalay, Oriental Mindoro. Mayabang yung 4IB kasi galing lang sila ng exercise Sa Laknib, sir. sa Laknib na kung saan napatunayan nila na dahil grabe yung experience nila dito sa Mindoro at sunod-sunod yung encounter, yung mga nagamit nilang, yung natutunan nila dito sa Mindoro, in-apply nila sa exercise sa Laknib na ikikwento natin kung ano yon mamaya. Si SM na magkwento. Pero bottom line, andyan yung mga kasama nila, Amerikano, Hapon, at iba pang nationalities para depensahan yung Pilipinas. Nagkataon kasi na sila, yung 4IB, yung Opposing forces, sir. opposing forces. Yes. Ito yung, sila sabihin natin, kalaban. Yung kalaban natin yung inaano natin ngayon. So, ito, ikukwento ni First dito sa special episode na ito yung experiences nila doon. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Master Sergeant Zariman M. Timaho. Pagpasensyahan nyo ng Tagalog ko kasi ako tubong Davao City. Kasalukuyang Battalion Sergeant Major ng 4th Infantry Scorpion Battalion, 2nd Infantry Division, Philippine Army. Kasalukuyan po na nandito kami ngayon sa Wasig, Mansalay, Oriental, Mindoro. Base nga sa nabanggit ni Sir, ikukwento ko sa inyo yung aming karanasan about sa exercises ng Philippine Army na kung saan ay ang sa Laknib 2026. Sir, nagsimula po itong experience namin napababa kami, sir, to mainland, from Mindoro to mainland dahil nga mag-undergo kami, sir, ng battalion evaluation, certifications program na required ng program ng Army po yan, sir. Parang, kumbaga, sir, re-retraining ang isang batalyon para ma-highly mobile. Doon po nagsimula, sir. Bumaba kami October. Then, continuous yung training. Sa kabutihang palad, sir, kami po yung nag-number 1 batalyon sa buong Army ng 2025. Pagyabang mo muna yun. Ano ba sabihin ng number 1 SM? Kami po nakakuha ng highest score percentage sa buong Army ng calendar year 2025. Ano ba yung mga nirating po dyan, sir, yung capability ng personnel, yung sa logistic, yung sa mga kagamitan, paano mag-perform ang personnel sa mga individual designation, from admin to rifleman. Yan po tayo nire-rating, sir. At siyempre, sir, minomonitor din, nire-ratingan tayo kung paano yung synchronized movement natin, sir. As a mobile battalion. Doon po nagsimula, sir. Pero dito kayo, ang tindi na ng accomplishments. Yes, sir. Bago po tayo, sir, napunta sa mainland for retraining, tayo po yung nangunguna, sir, dito sa mainland ng Mindoro ng sir, ng mga score, sir. At sabi nga ng aming division commander, sir, nung briefing, sir, bago kami umalis, kasi nga nagprepare kami, sir, ng mga gamit namin, dadalhin na namin lahat, pati yung mga essential, importanteng gagamitan ng mga tropa, sir. Ang sabi sa amin ng aming division commander, sir, parang sa panalitaan nyo, hindi kayo babalik ng Mindoro. Sabi niya sa amin, sir. That is wrong, sabi niya. Babalik at babalik kayo ng Mindoro. Sabi niya, sir. Kaya, yun yung expectation namin, sir, na after ng BCP, babalik na agad kami, sir, dahil nga nandito yung focus ng operation, sir. At alam naman namin din, sir, alam din naman na isa tayo, sir, sa pinagkakatiwalaan ng high headquarters in terms of accomplishment. So ano ba yung accomplishments nyo, SM, bago kayo lumunsad sa Luzon? Mayroon po tayong series of encounter, sir. Mayroon tayong surrenderies. Yung latest, sir, na surrenderies talaga, sir, dalawa mag-asawa yun. Then, prior dyan, sir, mayroon tayong mga body count, result ng encounter, sir. May mga body count sa kalaban, din mga equipment na nakuha din natin, sir, mga firearms. Pero yung baon-baon nyo doon din,
marami kayong tactics, pero hindi namin sasabihin yung mga tactics, pero meron silang pinaglalabang-yabang na tactics. Ginagamit din to ng ibang battalions. Sir. Sa ibang batalyon, tawag dito ay tracker. Dito, ang tawag ay lagalag. Ano ba yung lagalag? Mga mangyan na lagalag. Na ginamit nila sa kanilang, yung nga. Sa aming mga, ano, sir, mga operation, sir. Mm. Talagang binigyan namin sila, sir, ng tasking, sir, na talagang ini-involve namin sila sa mga activity namin, sir. Dahil nga, dito sa Mindoro, sir, sila yung most experienced na diyan sa mga pag-akyat-akyat sa bundok diyan. Then, yung mga lengguwahe ng mga katutubo, alam na nila yan. Madaling sabi, sir, madali tayo makapenetrate sa mga civilian, makakuha ng information tungkol sa kalaban. And ito kasi, yung kaya ko special to na ipopost ko is, yung tactics na ginamit nila sa Mindoro, yun yung pinanglaban nila na tactics at nakuha nila yung nanalo sila doon sa exercise pa lang naman, pero more or less realistic yun kasi kasama yung Kano, Japan, sir. kasama yung mga Hapon, Australiano. Australian, sir. Ang ginamitan, mangyan tactics. Yan. Sige, bira. Yes, sir. After nag number 1 kami ng BCP, balik kami sa namin, sir, sa mother unit namin sa Tuwaydi, sir. Then continuous pa rin, sir, retraining, kung ano yung mga namin, activities, exercise. Then nagkataon, sir, na magkakaroon naman, sir, ng another exercise, yung katiks-katihan, sir. Na buong army na naman yun, sir. Maswerte naman, sir, ang Port Ivy dahil tayo na naman, sir, ang pinadala as opposing forces, sir. Tayo na yung napili uli na opposing forces. Dahil ang ibang unit na natin dito, sir, sa area na ng CBNID, sir, mga unit na nagiging blue force, sir, nung time na yon. Last February, sir. Sige, ikwento mo nga, ano ba yun? Sa atin kasi sa military, alam natin yan. Ano yung opposing forces, blue Yes, force, red force. Ikwento mo muna, basic load. Kung Yes, ano sir. yung mga yun. Ang trabaho namin, sir, bilang opposing forces, sir, kami yung gumaganap, sir, na parang kalaban na dadapo, sir, sa Pilipinas. Yung gamit namin, sir, doon yung mga yung sasakyang pandagat, sir, na kung saan nagkukunwari kami, sir, na dadaong doon sa Lingayen, Pangasinan. Doon, sir, na-experience namin, na nakita namin kung paano maglaland na dayuhan ka, sir. Ano ba dapat ang una mong i-apply bago ka magland? Siyempre, sir, ginamit namin yung tactics galing dito sa Mindoro. Nagland na yung namin, sir. Nandun na yung mga human, kung tawagin namin, sir, sila galag nga. Nagkuha na yun, sir, ng mga information kung saan kami pwedeng magland na walang mga barikada na ginawa ng Blue Force o ng kalaban namin. Sa madaling sabi, sir, nakaland kami ng maayos hanggang sa nakapunta kami doon sa area na kung saan doon kami mag-establish, sir, ng aming command post. At yun, sir, nung nakapag-establish na kami ng command post, nailatag namin si plano, na-deploy namin si mga kumpanya, hanggang, sir, tuloy-tuloy yung exercises, nakapaggawa kami, sir, ng mga decoy kung tawagin, na kung saan nahihirapan yung kalaban namin na itukoy o tukoyin kung saan yung pinakang sito namin. Sa native mangyan tactics, mga banat, ang kalaban nila, ano to mga blue force. Amerikano, Pilipino. Sa sir, sa katiks-katihan, sir, purong Pilipino yan, sir. Okay. Purong Philippine Army lang yan, sir. Yun nga yun, sir, ng mga unit ng CBNID, sir. 56 at saka 48 yung batalyon na katuwaan namin, sir. Kumbaga, kalaban namin ng area na exercises na yon. Pero andun sa inyo kasi nandun yung mga Amerikano, 'di ba? Naka-embed sa inyo. During na yun, sir, during next exercise sa Lakneb, sir, yung last activity na yun, sir. Series of exercise na, sir. Sige. Tuloy Okay, mo na, sir. SM, tuloy. After nung sir, after ng Salaknib, ng Katiks-Katihan, hindi naman sa pagmamayabang, sir, hindi nila kami na penetrate o nakuha yung sito. Dahil nga sa taktika, sa magaling na taktika ng aming commander at ng aming mga battalion staff. Shout out mo naman si commander mo. Yes, sir. Magandang umaga, sir. Lieutenant Colonel Erwin Glynn D. Romero, the battalion commander, sir, ng 4th Scorpion Battalion. Napakagaling yung mga taktika na, sir. At malinaw yung intent niya, sir.
Kung ano yung intent niya, madaling intindihin ng tropa na ganito dapat ang gawin, ganito dapat ang mga plano natin. Kaya sir, hindi nakuha yung C2 namin. Sa madaling sabi sir, C2, Command and Control. yes sir. Sa madaling sabi sir, yung DD sir, last activity ng assault ng kalaban, ang ipinakang patunay pala nila do sir na sila ay nanalo, dapat sila yung magbababa ng flag namin. Mm. Pero hindi nila nagawa yon sir. Hindi natin sasabihin kung paano Yes, nyo, sir. hindi nila kayo nahanap, in short. Sir, kasi marami kaming bobby trap, mga blocking sir. Sa madaling sabi sir, kahit yung armored vehicle na ginagamit nila sir, hindi nakapasok basta-basta sa command and control namin. Dahil nga, una, naka-establish kami sir ng yung civilian informant namin nasa gilid laang. Bago sila pumasok sir, alam na namin. Sa paligid sir, nandun yung mga landmines namin. Nakabaon na yung mga linesman namin, hindi makapag-penetrate basta-basta yung ano nila sir, mga vehicular na ginagamit sir. Then mayroon kaming mga improvised lantaka kung tawagin sir. Sa Philippine sa atin sir lantaka. To produce sound malaki ang magtaka sila bakit mayroon silang ganito kalakas na baril na ginagamit. Itong mga kwento ni SM kaya hindi tayo naniniwala na kung may banyaga na singkit na dumating dito, talunin tayo. Hindi Dahil ngayon, meron kami mga improvised na sir, mga gamit. Para lang hindi tayo basta sir, labanan din ito sir ng ng psychological sir, bakit mayroon silang ganung kalakas? Magtaka sila, anong klaseng baril yun? Wala yun sa sir Wala yun sa, kumbaga sa planning na ganito. Kasi sir, declared yung anong kagamitan ng kalaban, ano yung pinakang high power nila. Pero nga dahil si battalion commander namin sir, mag-isip talaga kung ano yung mga pamamaraan para maano natin sila na talo tayo sa putok pa lang talo na tayo. Yun sir, nag-improvise kami sir ng mga lantaka. Paano nyo ginamit yung mga mangyan na lagalag nyo? Yun sir, na-deploy pa rin namin yun sir kasi nga doon sa area sir, sa Catex pa lang yun sir. Marami ding mga doon sir na civilian na kung saan yung lagalag natin sir hindi rin magkalayo yung pagmumukha. Hindi kumbaga makikita na nila sir na native ito dito. Nakakuha yun ng information sir ng galaw ng kalaban dahil nga na yun sir. Naka-deploy na sila sir sa area. Yun yung pinakang gamit talaga namin doon sir sa mga lagalag na tinatawag namin. Ito yung battle of experience kasi yung kasi to exercise lang ito at maraming ginagawa yung kada taon may ganitong exercise. Yes, sir. Para matest yung kapabilidad natin na depensahan yung sarili. And yung nagkataon na yung 4IB yung nag-opt for, meaning sila yung mga banyagang singkit na mag-i-invade ng Pilipinas. Yes, sir. Nakaya nila sa Mangyan tactics. Okay, tuloy Asan. Sir. So madaling sabi sir, nanalo na naman tayo doon sir sa Catex Katihan. Then pinull out na ulit kami sir, dinala naman ulit kami sa Laor. Waiting for another exercise. Ito na ngayon yung sa Lacnib. After a weeks, biyahe na naman kasi papuntang Sirab, Tarlac. Establish na naman kami ng namin, ng command and control, planning. Nandoon na sir, kasama na natin doon sir yung mga dayuhan sir na... Dito na pala? Yes sir. Okay. Kasama na natin doon sir. Sa opposing forces sir, ang kasama lang natin doon sir ay Amerikano. Yung sa opposite, sa blue force sir, nandoon si Hapon, si Amerikano, at saka si yung sir, Australian. Sa amin sir, sa opposing forces, dalawa lang kami sir, dalawang country lang. At saka live na live ito dahil ginagamit dito yung actual na tactics nila, di ba? Yes, yung sir. Amerikano, Australiano na kalaban nila yung Blue Force. Sila kasi yung OP4. So sila yung kalaban ito yung basta maganda to. Kasi Yes, sige, ano yung ginawa? Mapalad po ang Port Ivy sir. At alam naman natin sir, sa haba ng panahon na rin siguro ko sa serbisyo, mayroon na rin akong 25 years and 9 months sir sa serbisyo. Ang
Ang alam ko, sir, yung mga tropa na pinapadala dito sa mga ganitong exercises ay selected personnel talaga yan, sir. Prior nga kami ng BCP, mayroong one squad na galing sa ibang batalyon, nakipagsabayan sa amin ng medical dahil sabi nga sila yung participant or sila yung napili para kasama sa exercises ng salaknib. Kaya sabi namin na, ano kaya ang salaknib na yan? Wala kaming ka-idea, sir, anong salaknib. Hanggang sa gayon pala, kami pala yung buong batalyon ng pinadala kay Mapalad ang Port Ivy, sir, na naka-experience kami, na nakasama yung mga counterpart natin, mga galing ibang bansa na mga army. At yun nga, sir, balik ako sa kwento, sir, kung paano nagsimula si Salaknib. Pagdating namin nun, sir, nandun na nagpa-report si CEO, sir, kasi si Batcom namin, sir, yung pinakang overall task force commander ng opposing forces. Pinatawag niya, sir, lahat ng grupo na involved or kasama namin. Ngayon, sir, nagbuo na ng planning, kasama sila sa doon sa NDMP, then doon sa deployment ng tropa, hanggang sa dumating yung time, sir, na tayo i-deploy na at mayroong kanya-kanyang designation post, battle position 1, battle position 2, battle position 3, at saka battle position 4. Mayroon niyang limit, sir, na tigta 3 araw kada isang battle position. Yun yung sa scenario, sir, yun yung planning ng taas, na yun yung limit of days. Ngayon, sir, sa deployment of troops, lahat yan, sir, from battle position 1, nandoon yung counterpart natin, sir, nakasama natin. Merong engineering na pwersa na galing din sa ibang bansa, na kung saan kasama natin. Siya yung nag-deployed na mga booby traps, mga pangpadili, nagmumbid ng kalaban. Then, doon sa may tinatawag silang recon, sir, na naka-embed naman, sir, nakasama naman ng ating scout platoon. At yung ating mga lagalag, sir, malaki din lagi ang kanilang pakinabang during sa Salaknib exercise. Dahil prior the conduct of exercise, sir, naka-deploy na rin sila, sir, kung saan yung namin, sir, area na paglalaruan. Meron pa kaming tinatawag, sir, na area of interest, na kung saan, sir, nandun na rin sila. Kaya yung mga pagpasok pa lang ng Blue Force, alam na namin na saan sila pwede. Kumbaga, sir, mayroon na kaming mga advanced idea, saan ba sila pwedeng pumisto dito para masabi nila na na dito tayo, safe tayo. Hanggang, sir, continuous monitoring, continuous activities. Ang isa sa experience namin doon, sir, na i-report na activity ng lagalag during that time, sir, exercise, yung napagkamalan sila, sir, na talagang local residents ng Sirab. Merong nagdadala ng tali ng kalabaw na akala mo naghahanap at tinatanong mga Amerikano at tinatanong ng opposing army natin na infantry din, sabi, saan ang punta mo? Pag ganyan-ganyan. Saan ka? Sabi nung tropa, naghahanap yung kalabaw kasi nakawala. Hindi niya alam, tropa na pala namin yon. Pero magaling yung mga lagalag nyo, Yes, dahil sir. eksperyensado rin yung wag natin banggitin yung... Yes, sir. Hindi naman sa sir, pero talagang sila nakukuha ng informasyon ng aming mga lagalag. Kahit na nga yun, sir, yung mga taga-ibang bansa natin, sir. Mayroong tropa, sir, na isang lagalag, nagdala-dala si sitaw. Gulay, sir. Kunwari, nagkukuha ng gulay sa bundok. Nasa lubong yung grupo ng isang US Army. Ang sabi, anuhin daw yung gulay, kung pwedeng bilhin. Sabi nung tropa namin, give me money. Yung mga tactics and techniques, sir, na ginawa ng natin na para makapag-penetrate. Na hindi nila alam na nakukuha na sila ng location agad ng mga tropa natin. Nakuha na yung grade coordinate, kung saan sila pwedeng patakan ng bomba. At yung isa na napansin namin, sir, yun nga, sir, kulang sa security yung sa kabila. Exercise lang ito, Sa pero exercise live lang. to,
Ang isa sa tactics pa namin, sir, maliban dyan sa lagalag, dahil nga kami yung opposing forces, para maiwasan namin, sir, na hindi kami agad makuha o makita ng mga drone nila o mga kung ano ng mga gamit ng US Army na para ma-detect na saan kami, ay gumamit kami, sir, ng isolation, insulator para hindi makikita sa drone na yung equipment namin nandoon, yung armor, yung canyon nandoon nakalocate. Napakamura na pang... Yes, sir. Na kung saan, sir, experience din namin yan dito, sir, sa Mindoro mismo. Kaya dinala namin yan doon, na-apply namin. Na pag gumamit pala ng ganyan, hindi ka na nalulocate. Yun yung isa sa ano namin na ginagamit ng taktika na nakuha din natin dito. Then, yung isang tactics pa, sir, kaya hindi kami na-locate, ay nag-invade kami, sir, sa civilian populace. Dahil sabi ng kalaban ng Blue Force, you are violating the human rights, parang ganun, sir. Ano nga kami, sir, opposing forces nga kami. Gagamit kami lahat ng tactics na kung paano na di kami basta ma-penetrate. Kasi kalaban nga ang dating namin eh. Di doon kami, sir. Nag-invade ka yung sito, kasi nandun ako sa sito, sir, kasama ko sila Batcom, yung mga staff. Doon kami, sir, sa population, sa sitio, tumuloy. Hindi nila kami ngayon malalaman, hindi nila kami matukoy-tukoy ngayon na nandoon kami. Dahil, una sa techniques ginawa namin, namin yung mga civilian, sir, na once na may makakita mga sundalo dyan, ito yung mga palatandaan nila. Kasi may patches kami, sir, na ginamit as a Blue Force, Red Force. Meron kaming iba yung patches namin. Lahat ng kasamahan namin sa Red Force, so sa opposing forces, meron kami mga patches. Pag nakita nila ng ganito na patch, ibig sabihin, Blue Force yan. Minsan, sir, may pumapasok. Yung pala, ay yung mga tawag nito, yung evaluator lang, sir. Di nila kami matukoy-tukoy, sir, kahit yung evaluator. Dahil naka-uniforme sila na ganito, hindi kami tinuturo ng mga civilian. So, lahat ng mga mangyan tactics na gamit Yes, sir. Nagamit pa rin namin doon, sir. Actually, yung mga tactics ng NPA ang ginamit nyo. Yes, sir. Pero yun, sir, ay pang conventional war na yun, sir, ha? Ibig sabihin, sir, kahit guerrilla tactics, apply pa rin sa conventional war. Sige nga, ikwento mo Yes, nga. sir. Kasi nga, ito na yun kailangan depensahan yung ating bansa. At sinasabi natin ngayon sa experience, and ako naniniwala sobra na ang defense ng Pilipinas nandito sa loob. Nandito. Yes, sir. Army to army yan na dali mo dito mananakop at labanan ng Yes, sir. tropa ng Philippine Army plus Kapgu plus rebels plus reservists Yes, sir. na hindi kailangan napaka-tindi na ako to personal opinion ko pero sobrang paniniwala. Hindi mo kailangan na napakamamahal na mga eroplano at tangke. Kailangan mo lang masustentuhan na maayos ang ating Ground force, sir. Ang tawag namin dito sa amin, sir, kami dito territorial, naka-territorial forces kami, sir. Kumbaga, kami na talaga itong nandito. Kami na talaga yung magdidipinsa dito. Kumbaga, alam na namin kung ano yung taktika, paano namin idipinsahan ang Mindoro, paano namin madipinsahan ang mga tao na nandito. Yun yung minsan, sir, kaibahan nung i-move ka. Panibagong pakisama, panibagong pag-aaral sa area, panibagong paano ka sa weather. Sobrang init sa Pangasinan, sir, kaya nanibago kami. Sobra talaga, ibang-iba talaga din. Yung sa Katihan, sir, sa Catex, mayroong opposing forces, sir, na mga Hapon at saka Amerikano, sir, na heat stroke. Isa yun sa patunay, sir, na iba talaga pag ikaw idayo, dalhin ka doon para magdepensa. Sir, dapat i-considered lagi yung weather, kung paano ka masanay sa ganung sistema na weather, sobrang init. Tapos, yung pang sa atin, sir, yung sa pag-move pa lang natin, sir, ang hirap talaga, sir, ng mag-move ng, hindi man masabi natin, sir, na kulang, pero kailangan natin, sir, i-upgrade din yung equipment natin na gagamitin para matawag tayo na highly mobile. Kasi, sir, yung mga sasakyan natin, sir, mas matanda pa sa corporal o PFC ata yung
Although functional siya, sir. Mm. Functional siya ngayon. Pero pag once na nag-move na, sir, doon na, sir, lumalabas yung problema. Kaya kailangan talaga, sir, nating tutukan din na dapat may update o ma-upgrade o ano, sir. Kasi ang alam naman ng kahit si Batcom, sir, nababanggit niya yung sasakyan, kahit isang kagamitan, may time of limit of years na yun na lang siya, yun, nagagamit mo siya na pag lumampas na dyan, medyo ano na, sir, kailangan maintenance. Ang sinasabi lang kasi natin dito, ang depensa ng Pilipinas kung ano, ang daming experience na kasi. Yes, sir. Sobrang dami na. Ayan, ginamitan lang nila ng mga tactics. Mga tactics, sir. Na OP4. Ayan, di ba? Nakuha namin yung CITO, sir. CITO, Command and Control. Yung command and control mismo ng pinakang higher nila, sir. Yung kumbaga brigade level, sir. Dahil isa, sir, may lapses sila, sir, sa security, sa social media security. Then, yung mismong area nila, sir, na nadadadaanan, nakikita ng aming lagalag. Nakukuhaan talaga ng grade coordinate. Kaya napatakan namin ng yung pambumba ng gamit namin. At saka nandyan lahat yung gamit lahat ng technology ng Yes, sir. Kano, Australiano, Hapon dyan. Yes, sir. Gamit nila, sir. Sa ano nga, sir, sa experience namin doon, nalaglagan sila, sir, ng isang drone. Gabi, nagpalipad sila. Pati yung mga katutubo, natatakot dahil bakit may apoy na tumatakbo. Yung pala, sir, drone ng Kano pala na nasira. Nagpalipad sila doon sa may Mount Pinatubo, sir. Na hinahanap nga nila kami. Kakaharap, nasira yung isang drone nila. Na ginagamitan nyo lang na insulator. Yes, sir. Gumagamit kami ng insulator, sir, para hindi makita, sir. Yun yung isa sa techniques na-apply namin doon, sir. Dito, di ba nakuha nyo rin dito? Style ng NPA yan dito. Yes, sir. Nakuha na dito, sir. Na-absorb at na-apply doon, sir, sa Laknib exercise. Kasi nga, yun, katulad yan, kung depensahan natin ang Pilipinas, may mga tangke kailangan, pero katulad ng pinakita sa Ukraine, ang tangke, huwag mo labanan ng tangke rin. Kung ilan lang tangke mo, labanan mo ng Javelin, labanan mo ng... Yes, sir. Alam naman natin, sir, na marami din mga high-tech na kagamitan na kung saan, sir, i-consider natin, sir, yung, halimbawa, yan, sir, sa bandang boundaryhan ng Occidental sa Oriental, sir, hindi mo mapakyatan ng armor yan. Hindi mo kayang gamitin ng armor yan kasi napakaano ng bangin dyan. Pero kung yung nadadala lang ng tao, sir, na pang anti-armor, kayang iakyat yan doon, sir, para magdepensa. Mag-establish doon para matira niya yung niya. Kita niya sa range at saka yung overlooking niya. Kayang-kaya na yun, sir. Na kung saan, sir, na-i-apply din namin dito, sir, yung tinatawag natin, sir, na talagang gamit ng batalyon prior kami nag-move. Yung mortar, sir, na gamit namin dito, sir, naka-score din kami, sir. Basta in short, SM, yung inyong experiences Yes, sir. Bilang opposing force. Na kayo yung kayo yung mga banyagang inchik Yes, sir. na Tikyan, sir, tikyan. na gamit nyo yung kanilang doktrina ay kahit hindi kayo equipped, kahit hindi kayo na-equip pero hindi yung kasing high-tech na High-tech sa expect kanila. ng lahat at Yes, sir. hindi na kailangan talaga yun. Nakuha nyo yung C2 ng Blue Force. Yes, sir. All the technology ng US, ng Japan. Nagtaka nga, sir, yung US, paano namin nasagawa yun? Paano namin nagawa na nakuha namin yung C2 nila? Ayan, sir, pinaliwanag ni Batcom na gano'n. Na hindi lang dapat isa o ilang i-considered mo. Lalo sa security, sir. Ang laking bagay talaga, sir. Social media, sir, isa sa dapat tutukan, sir, in terms of security, sir. Na-burn out yung location Yes, nila sir. dahil sa Na-burn social out, media. sir. Isa yan sa ano, sir. Maliban doon, sir, sa lagalag namin, sir, na talagang nakikita sila. Nangangakala nila, local residents lang. Yun, sir, yung pinakang, namin. Gamit na gamit sa amin, sir, yung si lagalag.
And I'm very proud kasi kaya nga ako ito, pinipresent natin to para mabigyan ng confidence yung ating mga kababayan na kaya. Kaya. Kung ang Yes, sir. laban ay nandito sa Local talaga, sir, ang ano. Kasi yung mga lagalag namin, sir, mga local yan dito. Mga local yan dito. Eh, kung mabigyan lang natin yan ng tamang aral, tamang training, tamang kapabilidad, talagang kaya natin i-depensa ito, sir. Tatalunin natin talaga sila, sir. maraming salamat, SM. Yes, sir. Maraming salamat din, sir.